Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Talaga namang sagad na ang pagkadesperado ni Vladimir Putin upang manalo sa laban nila sa Ukraine. Tila hindi pa din talaga ito paaawat sa kanyang mga nais dahil handa niyang gawin ang lahat upang makamit niya ang matagal na niyang hinahangad na tagumpay. Noong nakarang mga linggo lamang, kumpirmado na ang mga kinuha niyang mga sundalo sa North Korea ay kasalukuyan ang nakadeploy sa Ukraine. Katulong sila ngayon ng mga sundalo ng Russia upang makaabante sa Ukraine. Subalit bago pa man ma-deploy ang mga North Korean soldiers na ito, katakot-takot na problema na ang kinaharap ng mga sundalo ng Russia dahil unang-una, hindi sila nagkakaintindihan dahil sa nagsasalita sila ng magkaibang lengguwahe at pareho din silang hindi gaanong nagsasalita ng Ingles. Kaya naman ang tulong na hinahangad ng Russia mula sa mga sundalo ng North Korea ay tila magiging imposible at hindi mararamdaman ng mga sundalo ni Vladimir Putin. North Korea ang pinakaunang bansa sa mundo na nagpadala ng mga sundalo sa Russia upang tulungan ng bansang ito laban sa Ukraine. Subalit hindi pa man nagiging planchado ang lahat sa pagitan ng mga sundalo ng North Korea at sa mga sundalo ng Russia. Heto at kumuha na naman ang bagong nakakasama ang mga sundalo ng Russia na sa pagkakataong ito, mga sundalo naman ng bansang Yemen. Kung inyong matatandaan, ang bansang Yemen ay sangkot ngayon sa giyera sa pagitan naman ng Israel at ng Palestine. Sa Yemen kasi nagkukuta ang mga militanteng grupo na Houthi na isa sa mga Iranian proxy at kasalukuyan ding kalaban ng Israel. Ayon sa pahayag ng The Financial Times, daan-daan numunong mga sundalo ng Yemen ang nirecruit ng Russia para maging katuwang nila laban sa Ukraine. Bago ito, sinabihan pala ang pamunuan ng Houthi na maghanap sila ng kanilang mare-recruit upang maging katulong ng Russia. Ayon sa mga Yemeni na na-recruit na ng bansang Russia, pinangakuan umano sila ng malaking sweldo at maaari na rin silang maging citizen ng bansang Russia sa hinaharap. Noong ang mga Yemeni na ito ay makarating na sa Russia sa tulong ng isang kumpanyang may kaugnayan sa Houthi, agad umano silang isinama sa ibang mga sundalo ng Russia tsaka isinabak sa Ukraine. Ang pagdating ng mga sundalo ng Yemen sa Russia ay nangangahulugan lamang na magiging malaki ang gulong ito sa hinaharap at maaaring mas marami pang mga bansa ang madadamay. Bukod sa mga mersenaryo mula sa China, mga sundalo mula sa North Korea, ngayon naman ay nag-recruit na ang Russia ng mga tao mula sa bansang Yemen. Tila magkakalabo-labo na talaga dahil ang giyerang nagaganap sa pagitan ng Israel at Palestine ay magkakaroon na ng koneksyon at posible pang maging iisa sa giyera naman sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Nasa ulat din na ilan pang mga sundalo mula naman sa bansang India at Nepal ang nasa Russia na din upang maging katulong ng puwersa ni Vladimir Putin. Ang pagre-recruit ng mga Yemening sundalo ng Russia ay unti-unting nagbibigay linaw sa koneksyon ng Russia at ng Iran at iba pang mga allied group sa gitnang silangang Asya. Ang Houthi na kilalang militanteng grupo mula sa Yemen ay nagpakilala noon sa Israel bilang kanilang kalaban. Sila ang umaatake sa mga cargo ships at kahit anong barkong dadaan sa Red Sea. Ang nangyayari ngayong pakikipagtulungan ng Yemen sa Russia ay nangangahulugan na kayang-kayang gawin lahat ni Vladimir Putin ang lahat, mapalawak lamang hindi na lang sa kanilang rehiyon kundi maging sa buong mundo ang kaguluhan. Kinumpirma mismo ni Tim Lender King, ang US Special Envoy para sa Yemen, na aktibo umano ang Russia sa kanilang ginagawang pakikipag-usap sa Yemen upang mas mapadali pa ang pagtatransfer ng mga armas na kakailanganin ng Houthi sa Russia laban sa Ukraine. Ang mga armas na ito umano ay tinuring na pinakamalakas at nakakaalarma. Magiging edge din umano ng mga ito ng Houthi sa kanilang ginagawang pag-atake sa mga barkong dumaraan sa Red Sea. Ayon sa isang opisyal ng Houthi na si Muhammad al-Bukaiti, maya't maya umano ay nakakausap nila ang panig ni Vladimir Putin upang linawin ang lahat at maging maayos ang kanilang kasunduan sa pagitan nila at ng Russia. Subalit ayon sa mga lumabas na mga ulat, ang ilan sa mga Yemeni mercenaries na kinuha ni Putin sa Yemen ay hindi pala gusto at napilitan lamang na sumama patungong Russia. Sa katunayan,
Karamihan pala sa mga ito ay wala pang formal na military training. Ayon pa sa mga eksperto, hindi umano mahirap para makakuha ang Russia ng mga magiging bagong alipin nito sa Yemen dahil ang bansang ito ay mahirap na bansa. Kumbaga ilan sa mga sundalong ito na nasa Ukraine na ngayon ay kapit sa patalim at pikit mata nilang tinanggap ang alok ng Russia para makakuha sila ng pera para sa kanilang mga pamilya. Ang nangyaring recruitment ng mga Yemeni soldiers ay nagsimula pa pala noon pang buwan ng Hulyo nitong taon. Isa sa mga kontratang ipinakita sa Financial Times ay makikitang pinirmahan ito ng isang Yemeni noon pang 3 ng Hulyo nitong taon. Ayon sa isang Yemeni na kabilang sa mga pumirma sa kontrata, kasama umano niya ang nasa 200 pang mga Yemenis na pagdating sa Moscow ay isinama sa mga sundalo ng Russia at agad na isinabak sa bakbakan. Marami umano sa mga Yemenis na ipinadala sa Russia ay mga sundalong may karanasan na sa pakikipaglaban sa totoong gera. Subalit kung mayroong mga bihasana sa totoong laban, mayroon din namang mga hindi man lamang nagkaroon ng formal na pagsasanay sa pagiging isang sundalo. Ayon pa sa isang Yemeni na kasama din sa mga pumirma, pinapirma umano sila ng kontrata nang hindi nila naiintindihan kung ano ang nakasulat dito. Basta na lamang umano sila dinala sa Russia na noong una, akala nila ay bibigyan sila ng magandang trabaho. Ayon din sa kanya, noong una umano silang kinausap, ang sabi sa kanila ay ipapasok sila sa mga trabaho na may kinalaman sa security at engineering. Agad namang naniwala ang iba dito dahil kapalit nito ay malaking sweldo na malaki din syempre ang magiging tulong para sa kanilang pamilyang iiwanan sa Yemen. Subalit ilang linggo lamang lumipas mula nang sila ay makarating sa Russia. Dinala umano sila kasama ang 4 pang mga Yemeni sa kagubatan ng Ukraine. Pinagsuot umano sila ng mga uniforme ng sundalo ng Russia. May pangalan na hindi nila maintindihan tsaka tinakpan ang kanilang mga mukha. Yun na pala ang simula ng kanilang pakikipagbakbakan sa puwersa ng Ukraine. Mula noong mga araw na iyon, wala na silang ibang ginawa kundi ang maghukay ng mga lungga, maghanap ng matataguan habang maya't maya rin ay may sumasabog at hinahabol sila ng bala ng baril. Ayon pa sa kanya, sa sobrang takot umano ng isa niyang kasama, nagtangka umano itong magpakamatay pero mabuti na lamang ay agad itong naagapan at dinala sa isang ospital. Pahayag naman ng isa pang Yemeni na nasa Ukraine din, hindi umano sila binibigyan ng damit para sa winter dahil ang ilan ay wala naman talagang alam sa pagiging isang sundalo. Kadalasan sa kanila ay sinusugod sa mga ospital upang gamutin dahil sa tinamo nilang mga sugat tama ng baril. Ayon sa isang nagngangalang Abdullah na kasama pa din sa mga Yemeni na nasa Ukraine, pinangakuan umano siya ng nasa 10,000 dolyar o may katumbas na humigit kumulang ₱250,000 at bonus na $2,000 o may katumbas na mahigit kumulang ₱100,000 sweldo kada buwan. Pero ang trabaho ay hindi upang maging frontliners o makasama ng mga sundalo ng Russia laban sa Ukraine. Hindi din umano siya sinabihan na isasabak siya sa giyera dahil wala itong kaalaman pagdating sa pakikipaglaban. Ang sabi umano sa kanya ay magtatrabaho siya sa isang paggawa ng drone. Subalit 5 oras lamang umano nang makarating na sila sa Moscow, pinilit silang papirmahin ng isang kontratang hindi nila naiintindihan kung ano ang nakasulat. Pagkapirma nila ay isinakay sila sa bus tsaka na idiniretso sa Ukraine upang idestino. Karamihan umano sa mga unang mga Yemeni na dinala sa Ukraine ay mga patay na. Ang kumpanyang umako sa mga Yemenis at nagpangako ng mga trabaho sa kanila ay hindi din makontak ng mga pamilya ng mga pinadalang Yemenis sa Russia. Sa ngayon, dahil sa mga nabuking ng kalakaran sa pagitan ng Russia at Yemen, kasalukuyan ang sinusupil ang Ukraine at Russia upang mapauwi na ang mga Yemening naging biktima umano ng scam.